Sa silangang bahagi ng Mindanao, sa tahimik at liblib na bahagi ng Surigao del Sur, may isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. Isang kayamanang halos limot na ng panahon. Sa isang maliit na lugar na tinatawag na Sitio Magroyong, noong Abril 27, 1981, isang ordinaryong heavy machinery, operator na nagngangalang Edilberto Berto Morales ang hindi sinasadyang natuklasan ang mga makinang na bagay habang gumagapang sa lupa. Ang mga iyon ay hindi basta-basta alahas. Ito ay mga ginintuang alahas at sining na libu-libong taon ang tanda, may misteryo at hiwaga sa bawat piraso. Ang mga natagpuang kayamanan ay nagmula pa sa panahon bago pa dumating ang mga dayuhan sa ating kapuluan, mga ika-9 hanggang ika-13 siglo. Isang panahon ng pamayanang masigla at masagana, kung saan ang mga sinaunang tao ay may mataas na antas ng sining, kalakalan at ugnayan sa malalayong pulo. Ngunit paano nga ba nila nagawa ang mga alahas na ito? Sino ang mga nagdisenyo ng napakakomplikadong kwintas at bangles? At bakit inilibing o itinago ang mga ito sa ilalim ng lupa? Parang may lihim na gustong ipahiwatig. Hindi lang ito basta alahas. Sa gitna ng kayamanan, makikita ang gintong kwintas, bangles, sinturon at malalaking kadena. May ilan ding ginamit sa mga ritual o seremonyang panrelihiyon. Ang bawat disenyo at hugis ay may kwento. Bawat kinang ng ginto ay may lihim na mensahe mula sa mga ninuno. Tila sinasabi sa atin, alalahanin mo ang aming diwa, ang aming tapang at ang aming paniniwala. Agad kumalat ang balita ng pagtuklas. Maraming nagtangkang hanapin ang buong kayamanan, mga kolektor, eksperto at naghahanap lamang ng ginto. Ngunit hindi lahat ay naingatan. Marami ang naikalat at nawala, parang naglaho sa hangin, parang may misteryo ang kayamanang ito. Na tanging mga may malasakit lamang sa kultura at kasaysayan ang nakakaunawa. Ngayon, ang natirang kayamanan ay tampok sa espesyal na exhibit na Reuniting the Surigao Treasure sa Ayala Museum. Pinagsama ang mga koleksyon ng museum at Bangko Sentral ng Pilipinas upang ipakita sa mundo ang buong kwento, ang hiwaga at kahalagahan ng Surigao Treasure. Dito natin nakikita na ang mga sinaunang Pilipino ay may sopistikadong kabihasnan, may ugnayan sa kalakalan sa malalayong pulo at may mataas na antas sa paggawa ng sining at alahas bago pamandumating ang mga Europeo. Ang Surigao Treasure ay hindi lamang ginto. Ito ay paalala ng kahusayan, talino at tapang ng ating mga ninuno at ng kanilang kakayahang lumikha ng isang pamana na magpapatuloy sa kabila ng panahon. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na ginto, kundi sa misteryo, kultura at puso ng mga Pilipino. Huwag natin hayaang malimot ang kwento ng Surigao Treasure. Pakinggan ang tinig ng ating mga ninuno sa bawat alahas at kwintas. Alalahanin ang kanilang tapang, kabaitan at katatagan. Igalang, ipagmalaki at ipasa sa susunod na henerasyon ang kanilang pamana dahil sa bawat kinang ng ginto, nabubuhay ang diwa ng ating lahi at ang lihim ng Surigao Treasure ay patuloy na humahamon sa atin na ipagpatuloy ang kanilang kwento.